Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Rare cut na male kaliko na mataan sa isang Capon Drive sa Pangasinan. Batang naglalako ng basahan sa kalsada, hinandugan ng tsinelas at groceries. Isang pusang gala na tagpuan ng isang netizen sa gitna ng rally sa Mendiola. Dating DPWH engineer na tumanggi na pumirma sa isang ghost project, hinangaan ng mga netizen. Lalaking kahawig ni Jesucristo, agaw atensyon sa anti-corruption rally. Baka sa Japan na pininturahan ng stripes na kulay para magmukhang zebra, nagwagi sa 2025 IG Nobel Prize. At sa trending showbiz balita, Sofia La Forteza ng Cat's Eye at Jelly Duncan ng Eunice nagpaabot ng suporta sa protesta laban sa korupsyon. Sehun ng EXO discharge na sa military service. At BTS Suga nagbalik Instagram matapos ang 2 taon. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Unicorn in the Cat World. Ganito ilarawan ng pusa na ito na namataan sa isang Capon Drive sa Pangasinan. Sa unang tingin kasi mukha lang itong pangkaraniwan, pero nang sinuri, natuklasan na ito pala ay isang uri ng male kaliko, isang uri ng rare cat sa buong mundo. Narito ang buong detalye sa report ni Rovic Manuel. Sa isang pambihirang pagkakataon, isang rare na pusa ang namataan sa isinagawang Capon Drive na isinagawa sa Pangasinan. Sa una kasing tingin, mukha lang itong pangkaraniwan, pero nang dalhin ng isang fur parent ang pusa na ito sa veterinaryo para ipakapon, doon na natuklas ang isa pala itong rare calico cat. Hindi ito breed ng pusa, kundi ito ang mga pusa na mayroong 3 kulay o tricolor ang patterns ng balahibo na mayroong patsi-patsing itim, puti at orange. Pero ang labis na ikinagulat ng mga veterinaryong tumingin ay nang makita na nila isa pala itong lalaki na pusa. Karaniwan kasi ng mga babaeng pusa lang ang nagiging kaliko dahil ang kulay ng balahibo ng pusa ay konektado sa X chromosome. Sinasabi ng marami na ito ay tila unicorn in the cat world dahil sa pagkabihira nito na 1 out of 3,000 cats lang ang nagiging lalaki. Ang mga babaeng pusa kasi ay may 2 X chromosome kung kaya madali nilang nakukuha ang kombinasyon ng kulay itim at orange. Taliwas sa mga lalaking pusa na mayroon lang na isang X at isang Y chromosome, kaya halos bihira na magkaroon sila ng parehong kulay. Para naman maging kaliko ang isang pusa, kailangan itong magkaroon ng sobrang X chromosome o maging XXY na maituturing na napakabihirang kondisyon. Kung kaya dahil sa genetics anomaly, nagkakaroon sila ng 3 kulay sa kanilang balahibo. Sa post nga ng DocGab Veterinarian sa kanilang Facebook page, ibinahagi nila ang ikangay jackpot dahil sa pagkakatuklas ng isa sa rarest cat in the world na isang male kaliko. Bagay naman na sinang-ayunan ng netizens na nagbahagi rin ng kanilang litrato ng kaliko cat na babae. Ayon sa mga eksperto, sa kabila ng pagka-rare ng mga ganitong pusa, karamihan sa mga male kaliko ay may problema sa kanilang kalusugan at hindi ganoong kahaba ang buhay tulad ng iba. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, mula sa kanilang nostalgic donuts hanggang sa tatak Gen Z na social media marketing techniques, kuhang-kuha talaga ng local restaurant na ito ang puso ng publiko. Ito ay matapos nilang magpamalas ng simple ngunit makabuluhang act of kindness sa isang batang naglalako ng basahan sa kalsada. Kilalanin si Nigel sa kwentong ito.
Noon hanggang ngayon, maulan man o tirik ang sikat ng araw, hindi nawawala sa mga lansangan ang mga naglalako ng iba't ibang gamit at pagkain. Ang iba'y umaakyat pa ng bus para mag-alok ng mani at malamig na juice, habang may iba ring bata tulad ni Nigel na naglilibot-libot at nagbabakasakali na may bumili ng basahan. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Sa Facebook post ng sikat na Filipino restaurant na ito, ipinakilala nito si Nigel na namataang naglilista ng mga nabenta nitong basahan sa harap ng kanilang branch sa Marikina. Kalakip ang caption na "The smallest hearts can carry the biggest love." Ayon sa bata, nag-iipon daw ito para makatulong sa kanyang pamilya at mabilhan ng gatas ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kapansin-pansin din na walang suot na tsinelas si Nigel dahil pinahiram daw niya ito sa kanyang kapatid. At bilang munting regalo sa kanyang pagsusumikap, sinamahan ito ng empleyado ng resto at inilibre ng inaasam-asam nitong gatas. Sinamahan na rin ito ng tinapay na pwede nilang pagsaluhang pamilya. At syempre, isang pares ng tsinelas para hindi na kailangan pang magpaan ni Nigel sa paglaloko ng basahan. Nakatanggap din ng papuri si Nigel dahil hindi nito sinamantala ang pagmamagandang loob na kanyang natanggap. Maliban sa paglalako, madalas din daw na bumisita si Nigel sa tindahan upang doon gumawa ng kanyang assignment sa eskwela. Samantala, malaki naman ang pasasalamat ng publiko sa kabutihang loob ng resto sa munting bata na labis ang pagsusumika para buhayin ang kanyang pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, naging usap-usapan online ang isang kwento ng isang netizen na sumali sa anti-corruption rally sa Mendiola. Hindi lang dahil sa panawagan laban sa katiwalian, kundi dahil nakapag-uwi rin siya ng bagong alaga. Habang pauwi kasi mula sa protesta, nakarinig siya ng iyak ng isang pusang gala na kanya rin namang tuluyang inampon. Ang pangalan ng fur cat na may kaugnayan sa rally sa report ni Mili Borja. Ibinahagi ng isang netizen ang kanyang karanasan sa katatapos lang na anti-corruption rally na ginanap sa Mendiola. Maliban kasi sa pakikipaglaban sa korupsyon at pagsisulong sa karapatan ng mga Pilipino, isang hindi inaasahang pangyayari pa ang kanyang naranasan. Natagpuan kasi nito ang isang pusang gala sa gitna ng pakikibaka na siya rin namang inadap kalaunan. Ayon sa uploader na si Nikki, naglalakad na siya pa uwi matapos ang rally nang makarinig siya ng iyak ng pusa sa bandang welcome rotonda. Agad niyang hinalap ito at nakita sa ilalim ng basag na jealousy. Dali-dali niya itong kinuha at isinama na pauwi sa kanilang bahay. Plano niyang dalhin ang bagong adopted kitten sa veterinary clinic para sa bakuna at check-up. Humingi rin siya ng tulong online para pangalanan ito at sa suhestyon ng mga netizen, pinangalanan niya ang pusa na Riley Corapi Cat bilang pagpapaalala sa rally kung saan siya ito napulot. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kumakapal ang listahan ng mga pangalan ng mga kawani ng gobyerno na sangkot sa korupsyon kasabay ng nagpapatuloy na investigasyon ukol sa maanumalyang flood control at iba pang infrastruktura sa bansa. At sa gitna nito, isang post ang nag-viral ukol sa dating civil engineer ng Department of Public Works and Highways na nagpakita ng katapatan sa trabaho. Ang kwentong ito na tila naging ilaw sa gitna ng kadiliman, panoorin sa report ni Rose Babiera. Dismayado pero hindi na nagulat. Ito ang nangingibabaw na sentimiento sa mga netizens sa gitna ng mas pinaigting na investigasyon ng Senado at Independent Commission for Infrastructure o ICI ukol sa malawakang korupsyon sa bansa. Ang katwiran ng marami hindi na kasi bago sa kanilang pandinig kapag natutuklasan na may kawani ng gobyerno na siya mismong sangkot sa pagnanakaw mula sa kaban ng bayan.
Gayunpaman, patuloy ang panawagan ng marami na gawing mas nakakadiri muli ang korupsyon. Sa nationwide rallies na inorganisa nito lamang nakaraang weekend, marami nga ang may bitbit na placard na nagsasabing make corruption shameful again. At sa gitna nito, isang post ang nag-viral ukol sa dating civil engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nagpakita ng katapatan sa kanyang trabaho. Ikinuwento ito ni Bea Herrera, anak ng dating inhenyero. Ayon kay Bea, mahal ng kanyang ama ang kanyang trabaho, na nagtatayo ng mga tulay, nagpapagawa ng mga daan at nakakatulong sa komunidad. Kaya lamang, hindi nakaiwas si Tatay Renato Herrera sa mga masasamang loob sa loob mismo ng kagawaran. Isang araw kasi inalok siyang pumirma sa isang proyekto na hindi naman nag-e-exist o ghost project kung tawagin. Ang mga ghost project ay mga proyekto na nakatala sa mga ulat o sa papel at naaprubahan at napaglaanan ng pondo. Ngunit hindi naman talaga ito na isakatuparan. Ngayon, ang pondo na iginugol, napupunta sa bulsa ng iilan. Tukso ito sa mga nagtatrabaho sa kagawaran na tila sanay nang doktorin ang mga papeles ng gobyerno para lamang makapagnakaw sa pera ng taong bayan. Pero hindi kay Tatay Renato. Ayon kasi sa kanyang anak, mabilis siyang tumanggi sa alok na ito. Aniya, mas mabuti nang mawalan ng trabaho kaysa mawalan siya ng konsensya. Pagkatapos nito, ani Bea ay tuluyang naging mahirap ang buhay ng kanilang pamilya. Nawala ng trabaho ang kanilang haligi ng tahanan, wala ng extra at minsan kulang pa ang budget para sa pamilya. Pero pagmamalaki ni Bea, hindi kailanman pinagsisihan ng kanyang ama ang naging desisyon. Kung tutuusin, muntik na raw silang lumaki na nepo babies, dagdag pa niya. Pero sa halip ay lumaki sila sa tahanan na may tapat na ama at malinis na pangalan. Marami naman ang sumaludo kay Tatay Renato. Ayon sa isang netizen, siya raw ay isang ehemplo ng totoong Pilipino at kakaunti na lamang anya ang tulad ni Tatay. May prinsipyo at hindi nagpasupil sa pagmamahal sa salapi. Ganyan siya nilarawan ng marami. Katangian na ayon sa isa pang nag-comment ay siyang dapat binibigyan ng pwesto sa gobyerno. Ang post na may 22,000 shares na ay binahan ng pasasalamat mula sa mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, nakakuha ng atensyon mula sa mga nakiisa sa anti-corruption rally ang isang foreign national na tila inihahambing sa muka ni Jesucristo. Banat ng netizens, sa sobrang galit sa korupsyon, pati si Lord bumaba na rin sa lupa. Ang agaw atensyon ng foreign national, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Agaw pansin ang isang foreign national na nakitang kabilang sa grupo ng mga tao na nakiisa sa anti-corruption rally sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Hindi ito pinagkaguluhan dahil sa kanyang nasyonalidad o magandang muka, kung hindi dahil ay nahambing daw ang mukha nito sa mukha ni Jesus Christ. Bagaman wala pang pinal na ilustrasyon sa totoong mukha ng Diyos, ay nahawig sa foreign national ang karaniwan na ginagamit na larawan o ilustrasyon para kay Jesus. Kaya naman napa-second look ang mga tao at naglabasan ng cellphone upang magpa-picture at kuhanan ng video. Para sa mga uploader, dahil sa sobrang galit daw dulot ng korupsyon, ay mismo na raw si Jesus ang bumaba mula sa langit. Samantala, wala pa rin inilalabas sa pagkakakilanlan ng naturang foreign national at kung paano ito napasama sa nasabing demonstrasyon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, kinaaliwan ng marami ang latest discovery umano ng mga scientists mula Japan kung saan hindi lang pala ang mga mata ng tao ang kayang magoyo, kundi pati na rin pala ang mga langaw, kung saan pininturahan nila ng stripes ang baka para magmukhang zebra at hindi sila dapuan ng insekto. Dahilan para magwagi sa ginanap na 2025 IG Nobel Prize, ang parody version ng pamosong Nobel Prize. Ang buong detalye sa report ni James Galangue. Ika nga nila, huwag maniwala sa nakikita ng mata dahil baka'y naloloko ka na pala. Pero sino mag-aakala na ang naturang kasabihan ay hindi lamang pala para sa mga tao, kundi maging pati na rin pala sa mga insekto. Na-discover kasi ng mga scientists mula Japan ang isang ideya kung saan pininturahan nito ng stripes ang katawan ng isang baka para magmukhang zebra. Ang dahilan ay para hindi ito dapuan ng langaw. Bagay na kinaliwan ng marami ngunit nagwagi pa rin sa ginanap na 2025 IG Nobel Prize, isang satirical prize na parody version ng pamosong Nobel Prize.
Dito kinikilalang mga nakakaliw na imbensyon at discoveries, ngunit tumatatak at totoo sa mundo ng siyensya. Samantala, madalas dapuan ng langaw ang mga baka dahil ang mga insekto'y karaniwang naaakit sa iba't ibang uri ng likido na nanggagaling sa baka tulad ng gatas, dugo, ihi at luha. At kung magtagal, ay maaari itong dapuan ng iba't ibang sakit at maging sanhi ng kanilang pagkamatay. Ang mga naturang scientists ay mula sa Kyoto University na binigyang pagkilala sa kategoryang Unusual Scientific Achievements. Ito na ang ika-9 na panalo na nasungkit na naturang grupo mula sa nasabing pagkilala. Habang isang taunang event naman ng IG Nobel Prize bago naman ganapin ang totoong Nobel Prize Awards. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, bagamat wala sa bansa, nagpaabot ng suporta sa nagdaang anti-corruption rallies ang dalawang Filipina Global Idols. Yan ay ang leader ng Cat's Eye na si Sofia La Forteza at Jelly Danka ng K-pop girl group na Eunice. And speaking of K-pop, ang rapper-dancer namang si Sehun ng grupong EXO nagtapos na sa kanyang mandatory military service. Yan at ang iba pang trending na balita sa mundo ng mga sikat, ihahatid ni Showbiz Angel. Idinaan online ng Filipina Global Idols na sina Sofia La Forteza ng Cat's Eye at Jelly Danka ng Eunice ang suporta sa nagdaang kilos protesta sa bansa laban sa korupsyon. Take a stand, yan ang paalala ni Jelly sa followers. Habang ang leader naman ng Cat's Eye na si Sofia, bagamat hindi raw nakadalo sa nagdaang anti-corruption rallies, ay kaisa raw siya. Ayon pa sa singer, we all deserve a future built on truth, integrity, and hope. Si Sofia ang nag-iisang Pinoy member sa multinational girl group na Cat's Eye na nagpasikat ng mga kantang Touch, Gnarly at Gabriela. Habang bukod naman kay Jelly, kabilang din ang Pinay singer na si Elijah Parmisano at Filipino-Korean na si Hyunju sa K-pop group na Eunice. Samantala, good news naman para sa XOLs across the globe. Yan ay dahil na-discharge na sa mandatory military service ang EXO member na si Sehun after 21 months. December 2023 na mag-enlist ang rapper-dancer bilang social service worker. Sa paglabas na ito ni Sehun sa army, kompleto na ulit ang EXO members. Sa Disyembre, naasahan ang full group comeback ng beloved third-gen K-pop boy group na EXO. At heto naman ang gumulat at nagpakilig sa armies. Yan ay matapos muling mag-post sa Instagram ang BTS member na si Suga after 2 years. Si Min Yoongi aka August D naka-all-black outfit, undercut hair habang nagigitara sa ilabas nitong pictures. Kung matatandaan, last June si Suga ang huling miyembro ng BTS na na-discharge sa army. Next year naman inaasahan ang much-awaited album and tour ng Bangtan Boys. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan na gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muli himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.